Last shooting day na natin bukas on location. Sabi ni Marilyn nang nagpa-pack up na sila ng araw na yon. Oo nga, sabi ni Sofia. Ang dinig ko sa hometown mo na tayo magsushoot sa mga susunod na eksena. Hindi lang sa hometown ko mismo. Sa bahay ko pa. Ini-offer ko kay Aaron ang libreng paggamit ng bahay ko sa Cavite. Oh? Oo, kaya nga natutuwa kung makakauwi na ako sa Makalawa. Mauuna ako sa inyo para makapaghanda kahit papaano. Ang alam niya walang kamag-anak si Marilyn sa Kamaynilaan. Naka-check-in nga lamang ito sa isang hotel habang sinusubaybayan ang shooting nila on location. Nababagot na ako sa suite ko. Ano kaya kung imbitahin mo naman ako sa inyo ngayong gabi? I'll help you make supper. And I promise not to stay the night. Hindi naman yun ang inaalala niya. Nag-aalala siyang malaman ni Marilyn na may anak siya. Pero ano naman ang maaari niyang isagot ngayon dito? Ito na nga ang kusang nagpaimbita sa sarili. Okay, sabi niya. But brace yourself for some surprises. Yun ang gustong-gusto ko eh. Nakangiting sabi ni Marilyn. Surprises? Karamihan sa mga naisulat ko'y mula sa mga ganyang surprises. This surprise is not supposed to be written. Okay, if you say so. Hindi niya alam kung kanino ang kotseng ginamit ni Marilyn. Pero alam niyang may kotse itong dala lagi kapag dumarating sa shooting. Doon sila sumakay pa uwi. Hiniling niyang dumaan muna sila sa supermarket para makabili siya ng mailuluto. Nahihiya siya kay Marilyn kung aabutang simple lamang ang pagkaing inihanda ni Aling Toyang. Nakipamili na si Marilyn sa mga bibilhin nila. Karaniwan sa pinili nito ay seafoods. At nang dalhin nila sa kahera ay pinilit ng babae na ito nang magbayad. Kahit nakipag-unahan si Sofia ay si Marilyn din ang nakapagbayad ng pinamili nila. Anong klaseng host naman ako niyan? Naiiling na sabi niya nang pasakay na uli sila sa kotse. Ikaw ang guest ko pero ikaw ang pinagasta ko. Akong namilit na maging guest mo, okay? Marilyn ha, walang ganyanan. Hindi lang kita maimbitahan noon dahil... Dahil? Umiling siya. It won't be a surprise anymore. Hindi na namilit si Marilyn sa sagot niya. She's so lovely. So angelic. Hindi mo ko tatanungin kung sino ang ama niya, pares ng mga kakilala ko? Tanong ni Sofia. Habang tuwang pinagmamasdan si Marilyn na tuwang-tuwa sa pagkarga kay Aaron. Bakit ko pa tatanungin samantalang alam ko namang si Aaron yun? Ani Marilyn na hindi tumitingin sa kanya at nilalaro ang kamay ng bata. Marilyn, patdang sabi niya. Paano mong nalaman? Sinabi ba yun ni Lisa? Hindi na kailangang sabihin sa akin ng kahit sino. Parang biniyak na bunga ang batang to sa mukha ng ama. Natigilan siya. Ganoon ba talaga kaprominente ang pagkakahawig ni na Aaron at Aaron? Kung ganoon ay bakit hindi nakikita yun ng mga kasamahan niya sa bahay? Siya na rin ang sumagot sa tanong na yon. Siyempre hindi naman personal na nakikita ng mga kasamahan niya si Aaron. Samantalang sina Lisa at Marilyn. Kahalubilo nila lagi ang lalaki. Makikilala rin kaya ni Aaron ang anak kapag nakita ito? Tanong niya sa isip. Hindi ito alam ni Aaron, Marilyn. Sabi niya sa mababang tinig. Then I pity him. Sana sa atin na lang ito. Pwede, Marilyn? Not until you tell me the real score. Sige, ikikwento ko sa'yo pero ipangako mo na hindi mo ito igagawa ng istorya ha? Swear, on my mother's grave. Ikwento niyang istorya nila ni Aaron. I think he'll be delighted to know that he has a child. Sabi ni Marilyn pagkatapos. Napailing siya. He loves you. Hayan ka na naman. At hayan ka na naman sa pagtanggi. Gayong hindi ka nakatitiyak. Isinasara mo lang kasing mga mata mo sa totoo. How come na sa'yo lang siya bugnutin at sa iba ay hindi? That's because he's jealous. Nagsaselo siya sa inyo ni Pike. Akala lamang niya ay talagang flirt ako. Disgusted siya sa akin. Kaya laging ipinapakitang galit siya. Hindi lamang niya ako matanggal sa trabaho dahil kay Lisa. O maaaring nakita niya na okay naman ang trabaho ko. Or hindi ka niya mapaalis dahil siya rin ang mahihirapan. Muli napailing siya. Bakit nga pala ang tagal-tagal niyo sa loob ng van niya kanina? Pero hindi ko naman nakitang naka-makeup siya. Nanunod-jo ang ngiting sabi ni Marilyn. He kissed me. Nahihiyang sabi niya. See?
Hindi ibig sabihin niyo na mahal niya ako. Gusto lang siguro niyang, alam mo na, ulitin ang nangyari sa amin noon. Hindi mo alam ang laman ng isip niya. At alam mo, I'm a writer. Nakangiting umiling siya. Ibaba mo na nga si Aaron at Tena ng kumain. Sabi niya, luto na siguro yung isinisigang nating ulo ng lapu-lapu. Martes nang umalis si Marilyn pa uwi ng Cavite. Ang usapan nila Miyerkules naman sila susunod na magkakasama. Bago umalis si Marilyn, inalam nila ang numero ng telepono nito sa bahay at iniwan niya yun kay Malu at Aling Toyang para matawagan siya kung sakali. Ang alam niya ay 1 linggo silang kakailanganing magtagal sa Cavite. Sumabay ka na sa akin, sabi ni Lisa nang tumawag sa kanya ng gabing yon ng Martes. Dadalhin ko ang kotse ko. Ayoko namang nag-iisa-isa ako sa biyahe. Sige, sabi niya. Daanan mo na lamang ako rito bukas. 5:00 ang usapan nila ni Lisa na susunduin siya nito kinabukasan. Wala pang 5:00 ng hapon kinabukasan ay dumating na ito. Si Lulu, tanong niya. Ang alalay nitong tinutukoy niya. Sumabay na sa iba nating kasamahan. Van ni Aaron ang sinakyan nila. May natitipuhan yata sa mga legman natin ang lokong yun eh. Kinuha niya mga dadalhing gamit patungong Cavite. Bahalik muna sa inaanak ko. Isinama niya si Lisa sa kwarto. May palagay akong malapit ka nang makilala ng daddy mo. Pabirong sabi ni Lisa kay Aaron nang halikan ito. Lisa, pabiglang sabi niya. Come on, Sophia. Nakangiting baling sa kanya ng babae. Hindi lang si Marilyn ang malakas ang pang-amoy, no? Ako rin. Natigilan siya. Talaga kayang halatang halata ang kilos niya kapag kasama si Aaron? O kay Aaron may nakikitang senyales sina Lisa at Marilyn. Gusto na niyang isiping may posibilidad nga yata na mahal siya ng binata. Halos magkakasunod lamang silang dumating sa Cavite. Sa Caridad ang lugar ni na Marilyn. Isang malaking bahay na malapit lang di umano sa dagat. Kahit lumang estilo ang bahay ay naroon naman sa loob ang lahat ng comfort na dulot ng mga modernong kagamitan. TV, ref, aircon. 6 ang bedrooms dito. Sabi ni Marilyn matapos silang salubungin ng mainit at ilibot sa kabuuan ng bahay. Ang isa'y okupado ko, yung 2 ay para sa mga babae at lalaki sa production. Isa syempre ay kay Aaron. Kayong 3 ni Lisa at Vivian ay magsasama na lang sa iisang silid. Pwede ba yon? Okupado kasi ng 2 katulong kong isa pang silid. Baka ayaw akong makasama ni Vivian na yun sa kwarto, sabi ni Sofia. Bahay ko to, sabi ni Marilyn. Kung saan ko ini-assign ng isang guest, ay ako ang masusunod. Kung hindi, humanap na lang sila ng ibang titigilan. Saka, wag siyang pumayag. Di sinabunutan ko siya, pabirong sabi ni Lisa. Mataray yon, biro na niya sa kaibigan. Mas mataray ako, no? Ni Lisa na umirap pa. Bakit kaya wala pa si Aaron? Tanong ni Marilyn. Malapit na akong magpahain ng hapunan. Baka dinaanan pa si Vivian. Sinabi niya yon ng kasabayang pagkirot ng puso. Hindi, ang alam ko'y bukas pa susunod si Vivian dahil wala pa naman siyang kukunang eksena. Pabalik na sila sa pinakalabas ng bahay nang lumapit ang isang maid kay Marilyn at sinabi may tawag ito sa telepono. Excuse me? Anito nang iwan sila ni Lisa. Maya-maya lamang ay bumalik na uli ito sa kanila. Para sa iyong tawag, sabi nito kay Sofia. Para sa akin? Maang na tanong niya. Haling Toyang daw yung caller? Napabilis ang lapit niya sa telepono. Anong maaaring itawag agad sa kanya ng kasera? Nagkaroon ba ng problema sa bahay? Hello? Kinakabahang sabi niya. Sofia! Ako na nga ho, Aling Toyang. Bakit kayo napatawag? Gusto ko lang tiyaking nariyan ka na nga. Kasi may dumaan sa'yo rito kanina. Sino ho? Si Aaron Reyes. Isasabay ka yata patungong Cavite. Pero sabi ko nga'y nakaalis na kayo ni Lisa. Naku, ay pinagkaguluhan ng mga kapitbahay natin ng Jaske. Natigilan siya. Bakit siya susunduin ni Aaron? Saka may isang katatakutang bumundol sa isip niya. Tumuloy ho ba sa bahay? Tanong niya. Hindi na nga nagawa ng pobre dahil lalong dumami ang mga tao. Nang sabihin kong nakaalis na kayo nagpaalam na rin.
Nakahinga siya ng maluwag. Hindi nakita kung gayon na Aaron ang sekreto niya. Hindi nito nakita si Aaron. Sofia! Yung si Aaron. Ano ho? Natigilan saglit si Aling Toya. Wala. Sabi nito pagkuwan. Hindi na lang bale. Saka na natin pag-usapan pagbalik mo. Kinabahan siya sa tinutungo ng salita ng kasera. Natunugan na rin kaya nitong natunugan ni Lisa at Marilyn. Sa minsan pa lamang pagkakita kay Aaron. Gusto niyang mapailing. Sige na, sabi ni Aling Toya. Si Aaron ho, tanong niya. Okay naman, natutulog sa kwarto ni na Tony. Nagre-review kasi si Malu eh. Huwag ka mag-alala rito. Akong bahala rito. Salamat ho. Sige na. Sige ho, bye. Nagbaba na ng telepono si Aling Toya. Mag-aalas 8 na nung dumating si Aaron. Umaambon-ambon na noon, kaya gustuhin man nilang kumuha ng ilang inside shots, ay tinamad na rin sila. Ipinasya ni Aaron na bukas na sila magsimulang magtrabaho. Como pagod ang lahat. Hindi nito binanggit kay Sofia ang ginawa nitong pagsundo sa dalaga. Hindi naman siya nagpasimulang ungkatin iyon. Nang gabing yun ay nagkatuwaan sila ng husto. May naglaro ng baraha, may uminom at kantahan sa sing-along. Puro pagod at inaantok sila nang magsipasok ng kwarto. Hating gabi nang marahang kumatok si Aaron sa silid ni na Sofia. Aaron? Pabiglang sabi niya nang mapagbuksan ng pinto ang lalaki. Akala niya ay kung sinong kumakatok kanina. Hinawakan siya ni Aaron sa isang kamay pahila. What are you doing? Nabiglang sabi niya. Nilingon niya si Lisa na tulog na sa kama. Nakainom ito kanina kaya madaling nakatulog paghiga. Come to my room. Tigagal na napatitig siya kay Aaron. Nabasa niya sa anyo nitong ibig mangyari ng lalaki. No! Impit pero gigil na sabi niya. Sofia! Pinagsarhan niya ng pinto ang lalaki. Humihingal siya sa galit ng sumandal doon. Pinigil niyang maiyak. How dare him? Sabi ng isip niya. Ganoon ba kababa ang tingin sa kanya ni Aaron? Akala ba nito'y maaari siyang gamitin anumang oras na gusto nito? Bukas ipapakita niya sa lalaki na wala na sa isip niyang nangyari sa kanila. Patutunayan niyang totoong akala nitong flirt siya. Magpa-flirt siya pero hindi rito, kundi sa taong pinagseselosan nito. Tikman mo to, Fike oh. Parang napapahiyang tumingin si Fike sa mga kasamahan nila sa mesa, pero tinanggap din ang isinusubo niyang bite-sized chicken na nakatuhog sa tinidor. Ang sweet niyo naman. Anang isang babaeng kasamahan nila, si Maylene, na assistant ni Pike. Nakakainggit kayo? Kanina pang mga yan. Nakatawang sagot ni Ariel na siyang boomer nila. Naiinggit nga ako kay Pike eh. Nagtawanan ng lahat maliban sa isang tao sa harapang yon. Parang padarag ng itulak ni Aaron ng inuupuan palayo. Lumikhayo ng malakas na tunog sa baldosang sahig. Excuse me. Anito nang tumayo. May tsatsikan lang ako sa set na kukunan nating susunod. Parang gustong matawan ni Sofia habang palayo si Aaron. Nagtagumpay siyang mapagselos ito. Hindi niya inaasahang siya naman ang aatakihin ng matinding selos nang gabing dumating si Vivian. Nalaman na lamang niyang lumabas sina Aaron at Vivian para maghanap ng mapapasyalan. Nawalan siya ng ganang kumain at makihalubilo sa mga kasamahan. Iniisip niya kung saan posibleng matuloy sina Aaron at Vivian. Halata naman yung pinapa-charmingan ng starlet si Aaron. Galit na galit siyang hindi niya maintindihan. Dakong alas 9 kinatok siya sa silid ni Marilyn. May tawag ka sa telepono. Anito. Yung aling tumawag sa'yo noon. Kinakabahang tinungo niyang kinaroroonan ng telepono. Ano naman ngayon ang dahilan kung bakit tinatawagan siya ni Aling Toyang? Sana naman ay kukumustahin lamang niya ang lagay ko. Lihim niyang dasal ng hawakan ng telepono. Sofia! May tonong urgent sa pagkakasabi niyo ni Aling Toyang. Ito na nga ho. Bakit ho? Si Aaron eh. Parang tinatambol ang dibdib niya. Ano hong nangyari? Napakataas ng lagnat. Ayaw ngang tumigil ng pag-iyak. Kailan pa ho? Mangiyak-ngiyak nang sabi niya. Kanina lamang gumagabi. Akala nga namin sinat lamang. Ngayon ay mainit na siya. Itinawag na nga ng doktor ni Tony. Uuwi ho ako riyan ngayon din. Pwede mo bang iwan ang trabaho mo? Wala hong makapipigil sa akin.
Alice, sige nga. Ako may natataranta rin eh. Hindi ko madesisyonan kung isusugod sa ospital o hindi. Pero may malapit na doktor dito sa atin. Yun nga ang sinundo ni Tony. Aalis na ho ako rito ngayon din. O sige. Nagbaba na siya ng telepono. Nagulat si Marilyn nang makitang mangiyak-ngiyak siya. Bakit? Tanong nito. Ang anak ko, sabi niya. Mataas daw ang lagnat. Ha? Uuwi ako agad, Marilyn. Pakisabi na lang kay Aaron na nagkaroon ng emergency sa amin kapag nagtanong. Saan ka sasakay? Kung may makikita akong taxi, magta-taxi ako. Kung wala, kahit pamasahero lang. Abay, hindi pwede yun. Importanteng makauwi ako agad, Marilyn. Oo nga, kaya nga. Teka, dito ka lang, akong bahala. Tumalikod si Marilyn at nang bumalik ay kasama si Lisa at ang driver ng production na si June. Totoo bang? Napatingin si Lisa kay June. Nagkaroon daw ng emergency sa inyo? Oo eh. Ani ang pinipigil na lamang mapaiyak. Abay, hindi ka pwede magbiyaheng mag-isa. Mabuti pa ganito ha. Gamitin niyo ang kotse ko. Si June ang magmamaneho para matiyak nating ligtas ka. Mabilis ka pang makakarating sa inyo. Ipahihiram mo ang kotse mo? Pambihira ka pala eh. Inaanak. Natigilan si Lisa. Kung gusto mo'y sumama pa ako sa'yo ngayon. Hindi na, may kukunan ka pang eksena bukas. At hindi ako tiyak kung makakabalik ako agad bukas. O sige, pasama ka kay June. Tayo na, Sophia. Yaya ng lalaki. Nilingon niya sina Lisa at Marilyn nang pasunod na siya sa pinto kay June. Salamat, sabi niya. Kumaway lamang ang dalawa. Parang nagdahilan lang ang anak mo. Sabi ni Aling Toyang nang dumating siya ng boarding house. Abay, biglang-biglang bumaba ang lagnat nang maramdamang dumating ka. Parang natatawa si Tony. Ang sabihin niyo na painom na natin ang gamot na inireseta ni Doc. Koko ay mas mabisa ang presence ng ina kaysa gamot-gamot na yan. Kumindat si Virgie kay Tony na parang sinabing wag nang kontrahin si Aling Toyang. Pandalas naman ang halik at yakap ni Sophia kay Aaron. Kanina ay talagang umiiyak na siya sa kotse. Kung ano-ano ng katatakutan ang pumapasok sa isip niya. Panayan dasal niya na huwag pabayaan ng Diyos ang anak niya. Noon ay sanay siyang mamuhay ng nag-iisa. Pero nang dumating sa buhay niya si Aaron, nasanay na siyang kasama ito. Hindi na siya uli mabubuhay ng maligaya kapag nawala ang anak niya. Salamat ng marami sa inyo, sabi niya sa mga kaharap. Wala yon, sabi ni Tony. Sino ba magdadamayan kundi tayo rin? Magpahinga ka na. Sabi ni Aling Toya. Tsak na pagod ka, tensyonado. Maya-maya pa ho kami papasok ng kwarto. Dito muna kami ni Aaron sa sala. Tumango si Aling Toyang at tumalikod na. Tinungo na rin na mag-asawang Tony at Virgie ang silid ng mga ito. Naiwan siya sa pagkakaupo sa sofa habang mahigpit na kalong ang anak. Kahit na tulog ito'y wala siyang tigil ng kahahalik sa pisngi ng bata. Para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib. Nang madamang hindi na mainit ang balat ng bata. Hindi niya alam kung ilang saglit silang nanatili sa salas. Ang alam lamang niya ay buo na ang desisyon niyang huwag munang bumalik sa Cavite. Hindi bali nang mawala ang malaking kikitain niya. Kung masasakripisyo naman ang kalusugan ng anak niya. Baka nga totoong sinabi ni Aling Toyang na kaya nagkasakit si Aaron ay dahil naramdamang malayo siya. Tatayo na sana siya para ilagay sa kwarto si Aaron nang makarinig siya ng mga katok sa pinto. Sino pa bang wala sa kanila? Naisip niya. Ang magpipinsan nga palang nangungupahan sa isang silid na katabi ng sa kanya. Ang sabi kanina ni Aling Toyang ay nagpaalam ang mga ito na magdidisko. Wala namang susi ang sino man sa tatlo dahil hindi naman karaniwang ginagabi na paris niya. Tiwalang binuksan niya ang pinto. Nawalan ng kulay ang mukha niya nang makitang nakatayo sa labas si Aaron. Ang sabi ni na Marilyn, natigilan si Aaron nang makita ang karga niya. Sinong batang yan? Huli na para magkaila siya. Obvious naman ang ayos nila ni Aaron. Anak ko, sabi niya. May anak ka na? Madilim na madilim ang anyong sabi ni Aaron. Tumalikod siya kay Aaron. Ayaw niyang makita nito sa anyo niya ang totoo. Isinubsob niya sa dibdib niya ang mukha ni Aaron para hindi nito makita. Wala namang nagtatanong kaya hindi ko sinasabi sa set. Sabi niya. Napasunod sa kanya sa sala si Aaron.
Pero ang akala namin ay single ka. You deceived all of us. Single ako. Napatda si Aaron. I see. Sabi nito pagkuwan. Halatang malamig ang tono nito. So, siya ang emergency na tinutukay ni na Marilyn. Akala ko pa naman ay isang kamag-anak mo lang. Halimbawa'y magulang o kapatid mo. I'll bet na alam nila kaya parang pinipigilan akong sundan ka. Bakit ka nga ba sumunod? Napahigpit ang yakap niya kay Aaron. Nagising ang bata. Nahirapang huminga sa pagkakasubsob sa dibdib niya. Kaya umiyak. Nanlamig ang buong katawan ni Sofia. Hindi yata maiiwasang makita ni Aaron ang mukha ng anak niya. Ipapasok ko lamang siya para mabigyan ng gatas. Sabi niya para maiiwas si Aaron kay Aaron. Hindi naman tumutol si Aaron nang tumalikod siya. Nagmamadaling ginising niya si Malu nang makapasok siya ng silid. Ate, bakit? Takang tanong nito. Bahala ka na muna kay Aaron. May bisita ako. Kahit anong mangyari, wag mo siyang ilalabas sa salas hanggang naroon ang bisita ko, ha? Bakit? Basta. Nakita yata ng kapatid niya ang urgency sa anyo niya. Tumango na lamang ito kahit nagtataka. Ibinigay niya rito si Aaron. Bumalik siya sa salas. Nakaupo na sa sopa si Aaron. Parang sadyang hinihintay ang pagbalik niya. Nasaan ang ama ng bata? Tanong nito na magkaharap na sila. I don't make a point na alamin kung nasaan siya. Pagsisinungaling niya. Nabigla siya nang pabiglang lumapit sa kinauupuan niya si Aaron. At galit na hablutin ang braso niya. Are you in the habit of just hopping from bed to bed nang walang pakialam sa mangyayari bukas? Look what it had done to you. Hindi ako nagsisisi sa nangyari. Dahil lang lumabas na maganda at malusog na bata ang anak mo? Paano kung naging abnormal siya o retarded? Hindi siya magkakaganoon dahil galing siya sa'yo. Gusto niyang sabihin kay Aaron. Parang disgusted na binitiwan ni Aaron ang braso niya. Ang mga ganyang bagay, pinaplano. Binubuo ng dahil sa pag-ibig. Pero nabuo si Aaron dahil sa pag-ibig, Aaron. Ang pag-ibig ko sa'yo. Parang hirap ang loob na tumayo si Aaron. God, why did I ever learn to care for you? Napatda siya sa narinig. Anong sinabi mo? I love you. Huwag mong sabihin hindi mo pa nahahalata. Lahat ng mga kasamahan natin ay bistado ng feelings ko. Pati si Vivian. Akala ko kayo ang nagkakaunawaan. Ginagamit ko lamang siya para maramdaman mo rin ang pagsiselos. Nararamdaman ko tuwing makikita ko kayong sweet ni Pike. Gustong magsikip ng dibdib niya sa tuwa. Totoo ba ang mga naririnig niya? Hindi yata siya makapaniwala. All along ay tama si Marilyn. Pwede siyang ibigin ng isang pares ni Aaron. Tumayo siya para tunguhin ang silid. San ka pupunta? Kukunin ko lang sa silid ang anak ko. Maganda siyang bata, pero nasasaktan akong isipin na nagkaroon ka ng anak sa ibang lalaki. Hindi sa iba, Aaron. Sa'yo. Natigilan si Aaron. Anak natin si Aaron? Nakangiting tumalikod siya para tunguhin ang silid. I can't believe it. Nanggigilalas pa rin sabi ni Aaron, kahit matagal nang binibistahan ng mukha ni Aaron. Parang ako nung baby pang itsura ko. I'll show you some pictures of me when I was a baby. Kahit hindi mo ipakita sa akin ay alam ko na, Aaron. Ang sabi ni na Marilyn at Lisa parang biniyak na bungang mukha nyo. Kaya nga nahulaan nilang anak mo si Aaron. Those two women. Naiinis na sabi ni Aaron. I could kill them for hiding the truth. Dapat ako munang unahin mo. Akong nagtago ng totoo. May espesyal akong inilala ang parusa sa'yo. Makahulog ang sabi ni Aaron. Pero bakit nga hindi mo man lang ipinaalam na nagkaanak tayo? I have a right to know. Akala ko'y pagtatawanan mo ko. Akala ko'y itatatwa mong anak mo siya. Masasaktan ako niyo ng todo. Bakit ko siya itatatwa samantalang mahal ko ang kanyang ina? Aaron? Noon pa, kahit pinaniniwala kong sariling mababang uri kang babae, ay hinanap-hanap pa rin kita. Ilang ulit na rin akong nagpatanong sa lugar nyo, pero wala silang kilalang Juliet ang pangalan. Alam ko namang hindi totoong yun ang pangalan mo, pero nagbaka sakali pa rin akong nagsasabi ka ng totoo at matagpuan kita sa 5-5. Kung hindi man ay malaman ko kung saan ka nakatira rito sa Maynila. Iniwan kita noon dahil akala ko yun ang gusto mo. One night stand affair.
na sa umaga'y gugustuhin mo nang idispatcha ako. Bakit nga ipinagkaloob mo sa akin ang sarili? Kahit noon lamang tayo nagkita. Gagawin mo rin ba yon sakaling ibang celebrity ang nakapick up sa'yo? Pick up? Napahumindig na sabi niya. Ganoon ang naging palagay ko sa'yo noon. Isang thrill seeker na naghahanap lamang ng good time sa piling ng isang sikat. Ni hindi mo nga ginustong pahabain ang pagkikilala natin kaya nawala ka kaagad. Sinabi ko ng dahilan ko. And I could kill you for that. Dahil sa mga maling akala mo sa akin ay nawala tuloy sa akin ang tsansang makita ang pagsilang sa anak ko. Hinalikan ni Aaron ang noo ng sanggol. May mabining ligayang pumuno sa puso ni Sofia. Sa pangarap lamang niya inaasahang makikita ang ganoong eksena. Itinatanong mo kung ipagkakaloob ko rin ang sarili ko sa unang celebrity na makikilala ko at magkaka-interes sa akin? Nalimutan mong sa pagtatrabaho ko kay Lisa ay marami rin akong nakasalamuhang artistang lalaki na nagpakita sa akin ng interes. Pero isa man sa mga yun ay hindi ko pinansin. Pero bakit nga nang una tayong magkita? Dahil noon pa, mahal na kita. Natigilan si Aaron. Sa mga pangarap ko, minahal na kita. 5 o 6 na taon marahil. Masisisi mo ba ako kung sa pagkikita natin ay bigyan ko ng katuparan ng mga pangarap ko? Hindi ko naman inaasahang magkakaroon ng katugon sa iyong nararamdaman ko. Pues, nagkaroon. Masuyong sabi ni Aaron na kinabig siya para mapasandal sa balikat nito. Now, isang tanong, isang sagot. Are you willing to marry me or not? Pakakasal ka sa isang karaniwan lang na paris ko? Paano ang mga tagahanga mo? Sasabihin nilang I'm a lucky man. Aaron, are you going to marry me or not? Biglang umungol ang sanggol na ikinabigla nila. Parang maiiyak sa tuwang hinalikan ni Sofia ang bata. Oo raw, sabi ng anak mo. Aniya kay Aaron. Noon lumabas ng silid si Aling Toyang. Parang hindi na ito nabigla nang makita si Aaron. Magandang gabi ho, sabi ni Aaron. Tumango lamang ang nakangiting babae. Aling Toyang, siya ho ang ama ni Aaron, sabi ni Sofia. Alam ko. Alam nyo? Noon pa mang una siyang nagpunta rito para sunduin ka. Abay, bulag na lang ang hindi nakakakita sa pagkakamukha ng mag-ama. Pakakasal na ho kami. Masayang pagbabalita niya. Dapat. Pero hanggang narito kayo sa boarding house ko, ako muna ang masusunod. At sasabihin ko ngayong umuwi na si Aaron para maihanda ng preparasyon na sa kasal nyo. Hindi maganda kung dito siya matutulog. Hindi ko naman ho intensyon yon. Ang gusto ko'y maiharap sa altar ng busilak ang misis ko. Asus! Hani Aling Toyang na natapik pa ang noo. Nagkatawanan sila. Tulad ng isang maaliwalas na simula tungo sa isang magandang bukas. Tunay ngang mahiwaga ang pag-ibig. Ang imposible ay nagiging posible. Tulad ng pag-iibigan ni Aaron at Sofia. Magkaiba man ang estado ng buhay ay pinagtagpo at nagkaibigan. Dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Aaron at Sofia. Samahan niyo po muli ako sa bagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Marami pong salamat. God bless everyone.